Hello everyone! Today, ating pag-usapan ang paano mag-apply ng scholarship directly to the school na pupuntahan ng iyong mga anak. So, based lang ito sa aking experience sa pag-apply namin ng scholarship sa college ng anak namin. So, before mag-start ang video ko, I just want to say hi and thank you sa mga supporters at sa mga subscriber and followers ko dyan. Thank you po sa inyong pag-support at sa panonood ng mga videos ko. I hope na nagustuhan niyo or nag-enjoy kayo. Sana tangkilikin niyo yung panonood sa mga videos na ina-upload ko dito. So, sa mga hindi pa nag-subscribe yan sa channel ko, please hit the subscribe below and hit the notification bell and hit nyo yung all para updated kayo sa mga new upload videos ko. So, thank you talaga sa mga supporters ko dyan. Thank you sa inyong lahat. Sana tangkilikin yung panonoorin ang mga videos ko. So, today now, i-share ko na sa inyo kung paano kami nag-apply ng scholarship directly to the school of college na pinapasukan ng anak ko. So, sa umpisa, while high school or fourth year high school pa yung anak ko, mayroon ng mga letters of invitation from colleges na nare-receive ng anak ko sa iba't ibang mga universities and school of colleges here in the United States. So, dumarating na yun, hindi lang sa senior life niya, dumating yun. Mayroon na rin dumating sa junior pa siya, dumating na yung mga invitation sa mga colleges na mag-offer sa iyo ng mga scholarship or yung gusto nila na mag-invite na doon ka papasok sa kanilang school. So, sa amin na sitwasyon, sa senior life na niya, nag-apply sa papuntahan niya ng college. In the beginning of the year, mayroon na yung mga mararaming mga letters na matatanggap ng anak niyo sa colleges. So, titingnan niyo kung saan ang anak niyo gusto na pupunta ng college. So, ang anak ko guys, gusto niya sa engineering. So, yan ang school na hinahanap niya na good for engineering school. So, yun ang pinipik niya at saka pinipilian niya yung kung saan siya mag-a-apply. Dito sa Amerika, pag mag-apply ka sa colleges na pupuntahan mo, is hindi libre yung application. Mayroon silang fees na babayaran mo. So, each school is different fees o amount of money na babayaran mo sa pag-apply pa lang. Mostly mag-apply is doon sa website or mayroon silang link na ibibigay sa iyo. Yung pinapadala nilang letters, mayroon na silang link na binibigay doon kung saan ka mag-apply para magpunta sa college nila. So, yun ang tinitingnan ng anak ko. So, yung ina-applyan niya is yung dito lang malapit sa amin, dito sa state na tinitirhan namin. Doon lang siya nag-apply kasi ayaw niya pumunta sa malayo. So, mayroon din siyang mga letters na galing sa ibang mga states na malayo, kagaya ng Florida, Michigan, Tennessee, Chicago, Minnesota, Massachusetts, Boston. Basta marami siyang mga natatanggap na invitation para sa kanyang pagka-college. So, kaya lang, ang gusto ng anak namin is dito lang sa aming state na tinitirhan namin kasi gusto niya malapit lang siya sa amin kasi siya lang nag-iisang anak namin guys. So, ayaw siguro niya malayo sa amin. So, yun ang niya. Total, marami naman dito ding magagandang mga universities of colleges of engineering na magaganda talaga sila. Isa sila sa mga nagra-rank ng number 1 dito sa United States or nagra-rank sila all the time. So, yun ang pinapasukan ng anak namin. Sila ang rank number 1 here in the United States, overall sa United States of Engineering. For mechanical and electrical engineering, sila ang nag-top 1 or number 1 rank here in the United States. So, yan ang ina-applyan niya. So, first of all,
yung pag-apply mo is mayroon silang dates or months na mag-apply ka at na tapusin mo yung pag-apply mo, or that's like a due date for their application. So, sa natatandaan ko is around October yung due date ng mga application mo. Ang school ang mag-offer sa anak nyo based on their grades or yung mga grado nila sa high school. So, pag-apply mo, just in case, for example lang ha, mag-apply siya sa university na gustuhan ng anak mo, mag-apply siya dyan. Pag mag-reply sila sa iyo is o-offeran kanila kung magkano ang ibigay nila sa iyo every year. Parang yung scholarship na ibigay nila sa iyo. So, yung application mo, doon sila mag-base sila sa yung pag-apply mo kasi titinin nila yung grade sa school ng high school life mo, doon nila i-base kung magkano ang scholarship na ibigay nila sa iyo. Kasi iba-ibang school, iba-iba din ang scholarship na ibibigay sa kanila. Kagaya ng anak ko, 3 university ang ina-applyan niya, ang lahat natatanggap siya, pero yung sa 2 school na ina-applyan niya, maliit lang ang offer sa kanya. So, hindi niya nagustuhan yung offer sa kanya kasi maliit lang, hindi enough for to support sa kanyang college, you know. So, kasi dito kasi sa Amerika is super expensive yung college nila, yung pagpupunta ka ng college, very, very expensive talaga. So, yung kahit gusto ng anak ko yung college na isa, yun talaga ang gusto niyang papasukan kasi yan ang isa sa mga the best colleges sa engineering dito sa United States. Isa sila sa mga the best one. So, kahit doon gusto niya na college ang pupuntahan niya kasi sa isa na ina-applyan niya, hindi siya na-expect talaga doon sa isa na ina-applyan niya na matanggap siya kasi very high standard yung mga qualification nila sa mga students na kukunin nila kasi limited ang kanilang estudyante sa isa na ina-applyan niya. So, nagbabaka sakali lang siya na tatanggapin siya. So, he applied for the school kahit alam niya na hindi siya matatanggap, pero for God's will, ito pa ang unang nag-reply sa kanya at saka malaking ino-offer sa kanya na scholarship. So, yun talaga napakasaya na balita na natanggap niya kasi sa unexpected pa niya na school siya ino-offeran ng malaking scholarship. So, so proud. I'm so thankful. We are so very thankful for God na binigyan siya ng opportunity na makapunta ng school of college ng ganyan. Kasi bihira talaga makapasok dyan kasi very picky sila sa mga estudyante na ipipick nila kasi limited na nga yung estudyante na tatanggapin nila doon. So, in the other one, na yung first talaga niya yung gusto niya kasi nakita niya na maganda talaga po doon sa college na to ng College of Engineering. So, nag-apply siya doon. Natanggap siya, pero yung offer of scholarship na binigay sa kanya is maliit lang talaga. So, hindi niya tinuloy yung gusto niya na college na pupuntahan niya. Pero yung sa unexpected niya na hindi siya matanggap, tinanggap talaga siya at saka malaki pang ino-offer sa kanya. So, we are so thankful and very proud of him kasi na-offeran siya ng malaking amount talaga for the whole 4 years. So, may merit scholarship siya na natatanggap. So, yan talaga ang ginagawa niya. So, first of all talaga, pag anong requirements doon sa school na gustong pupuntahan ng anak nyo, applyan nyo talaga. Kasi huwag nyong hintayin na mag-graduate siya ng high school or 4th year or the end of his senior, saka ka pa mag-apply sa colleges. Kasi bihira ka na lang dyan makakuha ng mga scholarship kasi natanggap na sa mga unang nag-apply. Kasi first of all talaga, yung
application na ino-offer nila. Mid of October yung due date nila sa kanilang application sa colleges na para makakuha ka ng mga scholarship. So, applyan nyo talaga yan before the end of school, or diyan ka talaga makakuha ng best opportunity na ma-offeran ka ng malaki, kasi kung maghintay ka pa doon sa huling fourth year life mo, wala na masyadong natira sa iyo kasi ino-offer na nila sa ibang, sa nakauna sa iyo yung mga money, kasi yung scholarship is limited only their amount of money, so limited lang yung pera na ibibigay nila sa mga estudyanteng qualified for scholarship. So yung nauuna sa iyo, yun ang makatanggap talaga ng best opportunity na makakuha sila ng malaking amount of money for scholarship. So tingnan nyo yung letters na pinapadala sa inyo ng mga colleges kung kailan ang kanilang due date. Like mostly beginning of fourth year life, in senior life, dyan makatanggap kayo ng marami talaga ng mga letters from the colleges na mag-i-invite sa anak nyo na pupunta sa college nila. So yun, titingnan nyo talaga yung date, kasi yan ang importante talaga, due date sa kanilang application. And usually pag matanggap kanila, magbigay sila ng result around beginning of January in your senior life, around January or the end of December, mayroon na silang resulta sa application mo. Kung tatanggapin kanila sa school na yan, and then magkano ang ibigay nila sa inyo. So yun ang base lang talaga sa experience namin. So ayan guys, yan lang ang isi-share ko sa inyo sa scholarship directly to the colleges dito sa Amerika. So yun, ulitin ko is pag makatanggap kayo ng letters from the colleges in the beginning of the year of your senior life sa anak nyo, tingnan nyo yung when is the due date of their application. Okay, so applyan nyo yan, huwag kayong maghintay sa the end of your senior life. Applyan nyo talaga, mostly talaga mid of October ang due date niyan sa mga application dito sa aming states. Yan ang nalalaman ko. I don't know sa ibang states. Pero dito sa aming state is mid of October ang due date nila for application in between your senior life. Yan ang application nila sa mid of October due date. So, para makakuha kayo ng good amount of money sa kanilang scholarship, mostly they offer full scholarship for your college from freshman to senior in college. So, mayroon silang full scholarship. Yung scholarship nila based sa grades ng anak nyo or sa sports ng anak nyo, mayroon din silang ganyan. Then, basta mayroon silang iba-ibang mga scholarship. So, yun lang ang isi-share ko sa inyo. Sana nakatulong sa inyo ang sinasabi ko or yung ideas na makukuha nyo how to apply for scholarship sa college ng anak nyo. So, yan guys. So, huwag nyo nang hintayin pa pag senior na yung anak nyo or in fourth year na yung anak nyo, applyan nyo na guys para makakuha kayo. Huwag kayong maghintay sa the end sa senior life ng anak nyo para makakuha kayo ng magandang scholarship for his college. So, I hope na nakatulong sa inyo guys ang tips or ideas na isi-share ko sa inyo, yung how to get some scholarship in going to college. So, kung mayroon kayong i-comments or isi-share na hindi ko na-share sa inyo guys, na iba din na naka-experience din sa how to apply a scholarship directly to college or universities, pwede nyo i-comment sa video na ito para malaman din ng mga viewers or mga followers ko kung paano mag-apply ng scholarship directly to a college or universities. So, I hope na nag-enjoy kayo at nakatulong itong video na to. Sana subaybayan niyo yung mga videos ko na i-upload ko dito
Sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please hit the subscribe below and hit the notification bell. And i-hit nyo yung all para updated kayo sa mga upload videos ko. Thank you and have a blessed day. Bye-bye!